kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Hiwagay taglay niya, mahimala siyang tunay. Kaginhawahan ng kalooban, katatagan ng katauhan, tapang at kasiyahan, yung kanyang sa tao'y alay. Kaya't halina kayo mga minamahal ko, puspusin niyong ganap ang pagtitiwala, at siya mismo ang sa inyo'y magpapatotoo. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, tumpak ang lahat ng mga salita niya. Ang sabi niya'y mahiwaga siya, mahimala at dakila. Ano ba ang ibig sabihin ng mahiwaga? Hindi bagat yaong gawang napaka-imposible na nagagawa niyang posible? Bakit nga baga tinawag siyang dakila? Sapagkat ang kanyang gawa ay di matutularan sa lupa. Pinakadakila siya sa lahat ng mga dakila. Ang gawa niya ay walang kapantay. Ang gawa niya ay di mapapantayan. Sapagkat siyang tunay na dakilang walang hanggan ang gawa. Yaon nga ang kanyang mahimala, makapangyarihang gawa. Kaya't ang sino mang mga anak niya na sa kanya'y tapat na nagtiwala, na ipapakita niya ang kanyang kahiwagaan, napapatotohanan niya ang kanyang kadakilaan, napapadama niyang lubos ang kanyang pagmamahal, at ang bawat anak niyang tapat kailanman, napaka-imposible pinatupad sa buhay nila. Buhay ba ang Diyos? At bilang tao, sa lahat ng sandali, mga katauhay di kayang ihayag ang kanyang kabutihan. Hindi kayang isiwalat ang kanyang mga gawa. Hindi kayang iulat ang kanyang kapangyarihan. Kaya't ibinigay ang kanyang espiritu upang siyang lubos na magpatotoo, upang siyang lubos na maghayag, upang siyang lubos na magbahagi sa lupa. Alalaumbaga, ang espiritu naman niya ay hindi lumulukob sa hayop, hindi lulukob sa halaman, hindi lulukob sa isda, hindi lulukob sa hanip, kundi lulukob sa tao na may bibig at makapagsasalita, na may isip upang gamitin niyang maitala ang kanyang mga sinasambit sa lupa. Ngunit paano nga bang patutoong lahat ng nagsasabi ng katotohanan na sinasambit ay katotohanan daw ay pawang totoo nga? At gaano kasigurado na ang katauhan ay Espiritu Santo? Madaling masuri, madaling maipasuri. Kung ang susuri, tunay na espiritu. Kung ang magsusuri, totoong espiritu. Subalit kung espiritu ng manlilinlang, mandaraya at huwad, hindi masusuri ang espiritong totoo kung sinong may espiritong taglay. Kaya naman, madaling makikita ang magkakaisa sa Espiritu Santo. Pare-parehas ng pananaw, pare-parehas ng saloobin, pare-parehas ng adhikain, pare-parehas ng mithiin, pare-parehas na nagbago,
pare-parehas na nagsasabuhay ng gawa ng Ama. Kaya't magkakaisa sila at magkakasundo. Nagkakaisa sila sa mabuti. Pinag-iisa nilang kabutihan. Minimithi nilang tupdi ng kabanalan at di nila alintana ang kung anong sabihin ng kapwa. Sapagkat kapwa sila nasisiyahan sa mga tinutupad at ginagampanan nilang mula sa Ama. Sapagkat nagmimithi silang ang Ama ang malugod, ang Ama ang matuwa, hindi ang kanilang kapwa. Ang minimithi nilang malugod at sa kanila'y matuwa, kundi ang Ama mismo na nagbigay ng kanilang pagbabagong buhay. Ang Ama mismo na nagbahagi ng malinis na isip nila na sa dati marumi. Ang Ama mismo na nagbahagi ng katuwirang mabuti nang sila'y nasa ligaw pang baluktot ang katwiran. Ang Ama mismong nagpadama sa kanila upang mabago ang damdamin nila na naibang tinanggap na ay siya. Kaya naman, sila ay nakikibakat lumalaban sa katotohanan, ay naghahayag, nakikipagtotoo sa Amang tapat at totoo sa kanila. Kaya naman, saan man dako pumaroon at anuman ang gawin, hindi nila nalilimutan ang taglay nilang kaloob ng Ama. Kaya naman, sa pakikibaka nila, hindi sila naduduwag, kundi sila'y matapang, nang dahil pinatapang nga sila. Kaya naman, hindi sila natatakot ni nahihiya sa kapwa, kung anuman ang sabihin nila, sapagkat batid nilang ang Ama ang nagdadatal sa kanila kung anong marapat nilang gawin at sabihin. Sapagkat ang Amang mabuti kung magturo, siyang kanilang kinamtan, kaya naman ang puso nilang bato na dati walang pagtibok sa mabuti't maganda, na hindi marunong magmahal at nagtatangi ito, naging mapagmahal sila. Nagawa nilang mahalin ang hindi nila kaano-ano, sapagkat siyaon ang gusto't atas sa kanila. Sapagkat siyaon ang damdaming binuhay na ng Ama na iniba ng sa dating pagkatao nila. Kaya naman ang bawat araw nila'y masigabo, masigalak silang lahat. Galak na tumatanggap, aliw na nangungusap. Sapagkat silang lahat, hindi tao ang nagpagalak, kundi ang Ama na nasa kanilang kalooban, na taglay nila yaon at damang-dama. Kaya naman ang bawat kanilang mga balakid, wala silang inaasahan kundi ang Amang magtatawid. Kaya naman ang Amang inaasahan nila, siyang binibigyan nilang tuon at pansin upang sila'y huwag pabayaan. Kaya naman itong Amang buhay na nasa kanila, patuloy ang pagtuturo sa kanila ng marapat nilang tupdin. Kaya naman itong Amang napakabuti sa lahat, ng kanilang kamtin, ang kasamaan nila'y naging kabutihan. Kaya naman itong Amang dati hindi nila kilala, kaya sila'y nadidimlan ng hawiin ng dilim, nagliwanag na tuwiran. Kaya naman ang mga walang pangunawa sa unang buhay nila, nagkaroon sila ng unawa, nang dahil ang Ama ang nagsilid ng kaunawaan. Sa makatwidang taglay ng Espiritu Santo'y pawang kabutihan. Ngunit, sa kabutihan mong taglay bilang tao, walang dapat parangalan at bigyan dangal, maliban ang nagbigay sa iyo ng karapatan na ika'y baguhin at ganap na magbago. At siyaon ang patotoo ng Ama sa tao. Kaya naman ang mga taong kanyang minamahal at nagmahalan kapwa sila't nakadama ng dahil sa Ama, wala silang sinusundang batas, kundi ang kalooban ng Ama. Kaya naman ang batas na yaong pinagtibay nila sa sarili, magalit man ang kapwa nila, ngunit kung batid nilang tuntunin ang Amang sinusunod nila, hindi sila natatakot. Sapagkat maliwanag ang tinura ng Amang naghabilin sa kanila, ihayo nyo at ikalat ang aking salita at gawin nyong marapat na maging isang tunay na halimbawa. Kaya naman ang nagsasabuhay ng salita at nagbibigay halimbawa sa mabuting gawa, hindi nga sila nahihiya pawa,
Kaya naman ang mga anak niyang patuloy na nagsusumakit at nagsusumikap, sila mismo ang nakababatid at nakadarama kung ano ang bahagi ng Ama sa kanila. Kaya naman ang bawat araw nila, wala silang tutol kung ano man ang dapat nilang tupdin at gawin, sapagkat batid nila ang pagtalim at pag-aatas lamang ng Ama, yaong kanilang tutuparin. Yaon ang katotohanan na taglay ng banal na Espiritu, kaya't ang taong sumasakatauhan ay banal na Espiritu, taglay niyang katotohanan at pinaglalaban ang katotohanan. Kaya naman ang lahat ng nakikipaglaban sa katotohanan, kutsain, hamakin at pagtawanan man sila, maligaya pa rin ang puso nila. Kaya namang maligaya silang nakatatawid sa buhay nang dahil batid nilang Ama ang sandigan, batong walang katibagan. Kaya naman ang bawat araw nila'y kahit tapang nilang hamulin ang buhay, sapagkat sila ay hindi hang humahamon, kundi ang Amang taglay nila. Kaya naman ang Amang taglay nila, siyang nagtatawid at naguhulagpos sa kanilang ganap. Kaya naman ang bawat pinagdaanan nila, na ipagsusumigaw nilang, Diyos Ama ay buhay. O aking Ama, tapat ka't totoo, salita mong winika mula sa iyong Espiritu, sapagkat ang Espiritu mo siyang nakakakilala lamang sa iyo at natutunan lamang ng tao sa mundo nang ipaliwanag, ipahiwatig mo. Kaya naman ang taglay ng iyong Espiritu ay kabanalan at katotohanan, at ang sinumang tinaglay ay ang iyong Espiritu, nababago ang buhay. Hindi lamang kayamanang panglupang hinanap at hindi lamang yaw ng nasang kamtan, kundi ang pang-espiritual na kabanalan at yamang pang kalangitan. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Kaya naman ang lahat ng anak mong nagsusumakit at nagsusumika, tuwirang ang kanilang pait na nalasap ay naging matamis, at ang tuwirang kaguluhan ay naging kapayapaan, at ang katuwagan naging tapang na ilaban. Yaong mula sa iyo at hindi mula sa tao, yaong ikaw ang nagkaloob at hindi ang tao, kaya naman ang bawat pinagkalooban mo, may sigabong galak, taglayang kalooban. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo, at yaon ang patotoo. Taglay mo ba ang Espiritu ng Ama? Hamon yan sa iyo kung tapat ka. Puso mo ba'y inaliw niya at naaliw ka namang anak niya? Siya ang naghari sa iyo. Ngunit anuman baga ang gawin mong panalangin at maglumuhod kay hindi ka pa naaaliw at di ka nasisiyahan, pagkatao ka. Kaya't hanapin mo ang Espiritong sumasakatauhan mo, damhin mo at mahalin mo upang mabuhay na totoo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Bakit dinalas-dalas ko yaong aking pangungusap? Upang sa akin ngayon marapat na sambitin. Dinalas-dalas kong patotoong di kayang sambitin ng tao lamang upang mapatotohanan kong di ito pinag-aralan. At ngayon nabaybay ko na marapat kong bigkasin, hinay-hinay ko na lamang itong sa inyo'y sasambitin. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Mapapalad ang nasa matwid at katotohanan ng Ama. Taglay nila buong katauhat damang-damay siya. Kaya naman ang bawat araw nila ay di sila sumusuko, sapagkat ang batid nila, Ama ang tagumpay. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Sapagkat hambing sa paraan at kadahilanan, amang tunay na paraan at dahilan kung bakit may taong nabubuhay. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Maibibigay ng Ama ang lahat ng paraan, nakabigkis man makakalagan, nakatali may makawawala, nakakulong may palalabasin, sapagkat siya kung gumawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo,
Nakabigkis ba ang inyong mga isip at di nyo maunawaan sapagkat makipot at makitid? Kakalaga ng Ama, palalayain at kayo'y palalabasin niyang matalinong anak mula sa kanyang karunungan. Sapagkat tanging siya lamang ang makapagbibigay ng lahat ng talinong kaukulan, ukol sa kabanalan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekaramaneyahana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. Buhay ba ang Ama? Mula kay Isayas. Sinabi ni Yahweh, ikaw ay sumigaw ng ubos lakas. Ang sala ng bayan ko, sa kanila'y ihayag. Sinasamba ako, kunway hinahanap. Sinusundan-sundan, parang natutuwang ang kalooban ko'y kanilang malaman. Ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid at di lumilihis sa mga matuntuning aking binibigay. Wari natutuwang saki sumamba at ang hinihingi hatol na matuwid. Ang tanong ng mga tao, bakit ang pag-aayuno natin di pansin ni Yahweh? Nagugutom lang tayo ngunit walang kabuluhan. Ang sagot ni Yahweh, pansariling kapakanan pa rin ang pangunang layunin sa pag-aayuno. Habang nag-aayuno, patuloy na inaapi ang mahihirap. Ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa alitan. Hanggang kayo'y nag-aaway-away. Kung ang pag-aayunong ginagawa ninyo ay gayon din lamang, ang inyong pagtawag ay tiyak na hindi ko pakikinggan. Sa inyong pag-ayuno, pinahihirapan ninyo ang inyong sarili. Yumuyuko kayong parang damong hinihipan ng hangin. Nagdaramit kayo ng sakot na hihiga sa abo. Pag-aayuno na ba iyan? Akala ba ninyo'y nasisihan ako riyan? Ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan na ninyo ang pang-aalipin. Sa halip ay pairali ng katarungan. Ang mga api palayain ninyo at tulungan. Ang mga nagugutom ay inyong pakainin. Patuloy ninyo sa tahanan ng walang matirihan. Yung mga tao na halos subad na ang inyong paramnan at bigyan nyo ng kasuutan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutupad kayo. Matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi naglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo, ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, di rin giniyawe ang dalangin ninyo. Pag ako'y tumawag, ako'y tutugon agad. Kung titigilan ninyo ang pangalipin at pagsuway sa akin, at ang masamang salita'y iiwasan. Kung ang nagugutom ay pakakainin ninyo at tutulungan. Ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. At akong si Yahweh ang siyang inyong laging papatnubay. Lahat ng mabuting kailangan ninyo ay aking ibibigay at palalakasin ang inyong katawan. Kayo'y matutulad sa panahon ng sagana sa dilig, yaong mga pananim na saganang-sagana. Matutulad sa batis na di nawawala ng agos ng tubig. Muling itatayo ng mga lingkod ito ang kutang na durog. Muling itatayo sa dating pundasyon. Makikilala kayo bilang tagapagtayo ng sirang muog, mga tagapagtayo ng wasak na mga bahay. Sinasabi pa ni Yahweh,
Inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa ng inyong gawain sa araw na banal. Sa araw na ito'y mamamahinga kayo't huwag maglalakbay, ni gagawa o maghuhunta ng walang kabuluhan. At kung magkagayon, ay madarama ninyo ang kagalakan at paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig at lalasapin ninyo ang kaligayahan sa paninirahan sa lupain. Ibinigay ko sa manuno ninyong si Jacob. Mangyayari ito pagkat akong si Yahweh ang nagsasabi. Marami ang nagtatanong bakit naglilingkod, nagsasakripisyo, hindi tinutugon ang hinaing at daing. Ang tanong ng ama, kalakip ba ng paglilingkod mo'y masaya ang puso mo't di napipilitan ka? Yung bagang ginagawa mo'y di pakitang tao lamang sa kapwa mo. Ugali mo bang magmahal sa kapwa mo't di mo tinangi ang nais mo lamang bahaginan siyang binibigyan mo? At yaon ba'y katugod-lugod sa pananaw ko na kung papaano'y di ka ba nanlilibak ng lalait ng kapwa mo? Ni hindi ka ba marunong humatol at humusga ng kung sino? Gawa mo bang manalita ang kabanalan ng kanyang salita? O ang salita ng bibig mo ay hindi mo mahabi ang mabuti, kundi puro masama? Mga minamahal, maraming taong mga makatwiran. Subalit ano nga bang katwiran ng ama? Ang layon at nasa niya ay kilalanin siya, puso niyo ibigay sa kanya, maging matwid kayo sa pananaw niya. Papaanong magiging matwid ang gagawin ng tao kung marumi ang isip at marumi ang puso? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nais niyong mabuhay ng matiwasay at marangal? Maging ang hirap man ang buhay ay inyong taglay. Amay tanggapin sa kapuso-pusuan nyo, doon siya damhin at siya'y mararamdaman na tuwiran. Sapagkat siyang kaaliwan at ang buhay na may kalakasan, tanging sa kanya lamang. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Yang batang yan, kahit magsumigaw at magsisigaw, hindi siya nakakayamot. Subalit yung taong malaki at may isip pag nagtungayaw, siya'y kakayamutan. Buhay ba ang Ama? Sapagkat nagsimula kayo sa ganyang bata, ungol ng ungol, hindi makapangusap ng kataga. Subalit nang matutong magsalita ang maraming tao sa lupa, wala nang binigkas kundi masama. Buhay ba ang Ama? Kaya't ang wika ng Ama, ginawa kong maganda kang manalita, anak, mabigkas mo ng maliwanag ang aking kataga, hindi para humabi ka ng masama, kundi humabi ka ng mabuti na mula sa Amang dakila. Na ako nga yaon, kung tawagin mo'y Panginoon mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Narinig niyo po ba ang tamang pag-aayuno? Ang tamang pag-aayuno'y paano nga ba? Magsakripisyo? Magbilad sa araw? Na pagkatapos mong nagbilad, kung saan ka nagtungo, pagdating mo sa bahay mo, minura mo ng minura yung inabutan. Dili kaya'y nagalit ka ng nagalit dahil kung wala kang kakainin, kung wala kang malinis na nakita, etc., etc. Para ka na lamang
nagbaliwala sa iyong balat. Pinilad mo, o kung nagpayong ka man, hinakbang mo yung paa mo, anong ginawa mong kabutihan sa gayon? Meron baga? Ano ang tunay na pag-aayuno? Ang puso mo't isipan ang linisin mo. Kalinsabay nun, gawin mo ang tama't marapat bilang sakripisyong handog lamang ito. Hindi para pakikiisa at nakikiisa ka lamang at gusto mong pakitang nakikiisa ka. Ngunit ang puso mo'y di ka isa ng Hesukristo at Ama. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya't ang layo ng Ama, makiisa ka sa Kanya, Espiritu niya'y siyang magtuturo ng tapat sa puso. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay bang Ama? Kung ginawa mo ng kabutihan si Juan, ginawan mo namang kasamahan si Pedro, ano ang naiba? Para mo lamang binayaran yung pagkakamali mo kay Pedro nang gawan mo ng kabutihan itong si Juan. Kung ganun at ganun na rin lamang bawat araw, hindi na nawala ang kasalanan mo. Para ka bang nagbayad ng utang dito, at dito naman sa isa'y muli umutang ka. Buhay bang Ama? Di ka na makakahusad. Lagi ka na lang may binabayaran. Paano namatay ka? Hindi ka nakatapos nagbayad. Mayroon ka bang mapapalang mainam? Kaya't, ang wika ng Ama, yamang nagbabago, gawin ang totoo. Yamang tumanggap ka, maging tapat ka na. Ang makipandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Buhay bang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba ang Ama? Dakila ba ang Ama? Lahat kadakilaan ang taglay niya. Kaya't mula kay Mateo, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? Sumagot siya, maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nilang lalaking ikinakasal? Kapag wala na siya, tsaka pa lamang sila mag-aayuno. Ano baga ang ibig ituran at gayon ang tinukoy? Kasama pa ang tagapagligtas. At kasama pa sa pagdiriwang, kumbaga, magpapakasakit na ba sila? Kasalukuyang pang nagdiriwang. Mga minamahal, ang pagdiriwang ay iba't ibang uri. May pinagdiriwang ang iyong kaarawan, ang pagsilang mo. Pinagdiriwang ang kamatayan. Subalit, sino bagang tinutukoy na kinakasal sa panahong yaon ng mga alagad? Ang mga alagad na nakikipagkasal sa Espiritu ng Ama sa anak na ibinaba. Sapagkat bibigkisin na sila sa iisang layunin, susunod na sila sa isang tuntunin, pag-iisahin ang kanilang damdamin bilang magkabiyak ng puso na pinag-isa na lamang ng dahil sa Espiritu na kanilang tatanggapin. Mga minamahal, kaisa ka ba ng Espiritu Santo? Nakiisa ka na ba sa banal na Espiritu? Kung magkagayon, magalak ka ng tinanggap mo. Sapagkat, di mo na kailangan ng marami pang sakripisyong sinasabi, kundi tuntunin mo kalooban ng Ama at sumunod ka sa Kanya. Ang sundin mo ang kalooban niya, huwag kang humamak ng kapwa mo, huwag kang humatol, huwag kang humusga, huwag kang chit-chit, masitchit. Huwag kang mapanira.
isang pakiisa na ito sa espiritu ng kabanalan. Huwag kang mapangutya, huwag kang manlalait ng iyong kapwa, sapagkat ang Kristo at ang Ama ay di gayon ang gawa. Kaya't kung papaano tinanggap mo ang banal na espiritu, ang dating si ikaw ay bago na. Ang dating kung sino kay ano ka na ngayon. Yaon nga ang matatawag na kaisa ka ng Ama, kaisa ka ng Anak, sa pamamagitan ng pinag-isang espiritu mula sa Ama at Anak. Ngunit paano mo ba sinasabuhay ang espiritong tinanggap mo? Niloloko mo ba ito? Sinasabi mong nagbagong buhay ka, subalit ang sarili mo'y di naiiba. Kung dating ikaw, kung gayon kay walang nabago. Subalit kung binago na ng panahon at ng espiritong tinanggap mo, yaoy pawang totoong nakiisa ka na sa Kristo. Sapagkat tinanggap mo ang pakikiisang yaon sapagkat hindi lamang dahil sa iyo, kundi dahil sa Ama mong tinanggap mo ng puso mo'y nasiyahan, nagalak, at ang isip mo'y nagliwanag. Alalaumbaga, kung papaano ito ay nalaglag sa pagkakasipit, pagkakapaloob, ano nga bang hindi mahuhugot ng Ama sa inyo para magliwanag? Ang lahat ng dilim sa isipan ninyo ay mawawala at mapaparam kung tunay na tatanggapin nyo na siya lamang. Tanggapin nyo ang kapwa nyo dahil sa Kanya. Mahalin nyo ang kapwa nyo dahil sa Kanya. Makiisa kayo sa kapwa nyo dahil sa Kanya. Hindi dahil sa gusto mo at dahil may layunin ka, kundi dahil sa Ama. Sa gayon, mapapatotohanan ang ginagawa mo'y totoo. Mapapatotohanan ang tapat ang sinasabi mo. Mapapatotohanan ang naramdaman mo na siya. Mapapatotohanan ang sumasa iyo siya. Kaisa mo, nakiisa ka, nagpakasal ka sa Kanyang Espiritu. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan na walang pinagkaiba sa mag-asawa nang sila'y bigkisin na sa isang salita at gawa nang dahil pinagtiyap ang puso nila at yaon ang kanilang tuwirang dapat madama, ang nagmamahalang silang tapat sa bawat isa upang matupad nila ang bilang mag-asawa. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Hindi persahang sinambit ng Ama, ngayon din magbago ka anak ko. Ngunit ang wika niya, kapag ako'y kinilala mo at tinanggap mo, mababago kang totoo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan at yaon ang patotoo. Ang kumikilala ay nababago, ang tumatanggap ay binago, at ang nagbago't binago, nakipagtotoo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Mahirap itong unawain sa bilang pagkatao nyo. Subalit ang espiritong tinanggap nyo ay magpapaunawa sa inyo. Mahirap madama nyo ang katapat at katotohanan ng dulot ng Ama sa buhay nyo. Subalit ang espiritong magpapadama sa inyo ay buhay na tinatanggap ng taong gumugusto. Kaya't ang bawat araw magiging kaisa ang Ama at ang Anak sa tuwina. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekaramaneyahana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Panahon ng Kwaresma. Marami ka na namang makikitang naglalakbay sa daan pagdating ng mahal na araw. Pasan-pasan ang krus, nagpapahampas, naglalabasan na lahat. Ang tanong ng Ama, kailangan bang ilantad sa kapwa nyo ang sakripisyo nyo? O kailangan sa puso nyo ay madamakot makita ito?
Sa gayon mapapatotohanang ako'y sa inyo at suma sa inyo. Ngunit bayaan na sila sa kanilang palagay, kung yaon ang kanilang tuntunin at nagustuhan. Ngunit nawa ang lahat ng nagsakripisyo, maging tapat nga totoo, puso nito. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Nawa, habang nakaluhod at wala namang kausap kundi krus, magunitaman lamang ng mga nakaluhod at lumuluhod at nagmamasid sa krus, dahil sa iyo nagkasala ka, kaya may krus na Kalbaryo ang Kristo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Wag lamang matang tumititig, wag lamang bibig na nangungusap, kundi pusong tumanggap ang magharing ganap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Kung totoo ang Diyos at tapat ang Diyos, ano po ang gusto niyang mangyari sa mga anak niya? Talusira o tapat? Suriin nga po ninyo ang puso nyo. Nasuri nyo po ba? Tapat na po ba? Ay, amen. Salamat naman. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, nang nagpakatapat kayo, natuto na kayong magtimpi. Suriin nyo nga po ang sarili nyo kung nagtitimpi na kayo. Nako. Pwede ka pa namang kunwari galit, lalo na sa bata. Sapagkat di naman pwedeng lagi ka na lang nakatawa. Hindi naman laging pwede utu-utuin mo na lang siya. Baka naman lumaki siyang utu-uto. Kailangan pinakikita mo rin kung misa'y matapang ka nang matakot naman siya sa'yo. Pero sa matanda, kailangan ba takutin pa? Kailangan ba takutan? Hindi. Kailangan makipagtotohanan na. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sa batay, kailangan may pakiusap at pang-uuto. Pag pinakakain mo siya, nilalambing mong inuuto-uto, kahit nagpupuyos na ang damdamin mo. Dahil ayaw niyang sumubo. Dahil mahal mo siya, patuloy mo siyang susubuan para lang mabusog. Eh, ikaw na matanda, kailangan pa bang utuin para sumubo? Parang umata, parang umuya. Pinakain ka na ng matigas, nakakalangot ka na ng matigas, ay kailangan pa ba namang subusubuan ka pa? Aba, baka naman mamatay ka sa kakasubo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, ang matandang sinusubuan ay hindi na nakakagalaw. Ang may edad na sinusubuan ay hindi na nakakakilos. Kaya sinusubuan siya. Eh gusto niyo po bang kayo'y banhid na, patay pa, nang sa gayon ay subuan man kayo, di niyo na maramdaman, di niyo na malasap. Nakakahirap naman ang ganyan. Gawin niyo ang tama. Eh sasabihin niyo, sumasamba kayo, ayaw naman ninyong gawin yung totoo para sa Ama. Sino pong dinadaya ng gayong tao? Sarili mo o kapwa mo? Sarili mismo, hindi kapwa-tao, sapagkat walang malilihim sa Ama sa ginagawa ng mga anak niya. Sabihin man ba ng kapwa mo, kunwari lang yan, hindi naman totoo nagbago. Ngunit sa pananaw ng Ama'y totoo ka nagbago. Ano ngayong makagawa nila? At bakit ka magdaramdam? Wala kang dapat ipagdamdam at huwag mo rin silang patulan. Kung totoo kang nagbago, igawa mo at gawin mo pa, isulong mo ang lubos na pagbabago. Ngunit kapag naapektuhan ka, di ka pa totoo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya,
Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manaklit ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Ano po ang pangunahing dahilan na hindi lamang maamin ng tao kung bakit di siya lubos makapagbago at makasuko sa Ama? Ano po ang pangunahin? Ego, pride chicken, kataasan. Sapagkat lalo na't ang kanyang susukuan, napalagay niya, ikala niya, yun ang sinusukuan niya at hindi naman ang Ama. Sino ka para sukuan kita? Mas magaling ako sa iyo, mas matalino ako sa iyo, mas mayaman ako sa iyo, mas makapangyarihan ako sa iyo, at mas may kakayahan ako. Ngunit at pasubali ang hindi nababatid, ang pagsuko niya ay hindi sa tao, kundi sa Ama. Buhay ba ang Ama? Gayon ang tao. May ego, may pride, may kataasan, ngunit hindi maamin. May malilihim ba sa Ama? Sa tao, magagawa mo. Ngunit sa Kanya, nababasa niya yung laman ng isip mo, natatarok niya ang damdamin mo, walang malilihim sa kislot man ng puso mo, maging pintig bawat segundo. Kaya nga, maraming tao na kunwari lang, pero ayaw aminin. Buhay ba ang Ama? Ang wika ng Ama. Ano ba naman, anak, kung pinagtawanan ka ng kapwa mo sa pamamagitan ng mangmang na sa pananaw mo'y doon ka nagbago? Hindi naman ang kapwa mong mangmang na para sa iyo'y katao-tauhan lamang ito ang sinukuan mo, kundi ako. Di ba't nalugod ako sa iyo? Gayon ang tao. Bakit mo paniniwala niyan? At yan ang naging dahilan kung bakit di mapaniwala ng isang Jesucristo. Isang mangmang na nilalang sa pananaw ng tao sa sanlibutan. Hindi nag-aral, isang anak, hamak na karpintero. O tao, ang wika ng Ama, ang pagsuri ko sa inyong katauhan ay di sa inyong antas ng buhay. Hindi sa inyong mga yaman, katalinuhan at kakayahan, kundi sa inyong kalooban at inyong kaisipan. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. O Ama, ikaw na rin ang nagturan
Lahat ng anak mo ay suring-suri mong kalooban. Nalilirip mo ang sinuman, kaya't naririto sila, maging sa ibayong dagat at kung saang lupalop ng daigdig na sila'y naroroon. Ikaw na ang bahala, pinagkakatiwala ko silang lahat sa iyo. Yamang tumupad lamang ang iyong espiritu at ang mangmang sa pananaw ng taong katauhan ay tumalima, walang magagawang sinuman, maliban ikaw, aking Ama, kaya't pinagkakatiwala ko na sa iyo, nilalagak ko silang lahat sa iyo, ikaw na ang bahala. Ang wika mo nga, tagapamagitan lamang ang iyong ibinaba, ngunit ikaw ang kahatulan sa madla. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Kung magkagayon po at totoo at tapat ang Diyos, lagi niyo pong asamin na maging makatotohanan ang puso niyo. Kapag pinagtiwalaan ka ng kapwa mo, buong buhay na ito, ibigay mo yung katapatan sa kanyang nagtitiwala sa iyo. Ngayon, kung sa palagay niya ay ikaw ay nanloko sa kanya at niloko mo siya, hindi na ikaw ang may sala. Siya nang naging masama ang pag-iisip sa iyo. Ngunit ikaw na tapat sa kapwa mo, nang nagsimula ka hanggang wakas ng buhay mo'y tapat ka, ang Amang hahatol sa inyong dalawa. Buhay ba ang Ama? Kaya naman, ikaw na tapat sa kanya ay hindi ka matatakot kahit anong ihusgat ihatol ng kapwa-tao, sapagkat tanging Ama ang nakababatin ng lahat. Kaya't kung ang ginagawa mo'y pawang mabuti, hindi ba't ang Ama siyang magbabadya at magbibigay kung anong marapat? Kaya't isulong, ituloy, ipagpatuloy kung nasimulan mo'y kabutihan, katapatan, sapagkat Ama ang kahatulan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nagiging pagkakasala mo at maging kasalanan mong magaganap ito kung nagtiwala sa iyong kapwa mo at niloko mo at inabuso. Ngunit kung di mo ginagawa yaon, sulong tupdin mo ang Ama ang tanggulan mo. Mahal na mahal ko kayo. At yaon ang ginampanan ng isang Jesucristo. Pinakipagtotohanan at pagiging tapat ang ginawa. Kaya naman, ang Ama ang siyang naging katatagan. Ang Ama ang siyang naging lakas. Ang Ama ang siyang naging tapang. Ang Ama ang siyang nagbigay kahulagpusat tagumpay. Ang Ama ang nagbigay kalwalhatian. Kung magkagayon, luwalhati sa inyo, mga minamahal kong tapat at totoo sa Ama. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Ay, mahirap po bang magpakatotoo? Mahirap po bang gumawa ng katapatan? Kapag po ginagawa-gawa mo lang yan, ay mahirap po. Subalit kapag naging natural na sa puso mo yan, hindi na po mahirap. Ngayon, kung iisipin mo lang na magpakatapat ka at magpakatotoo, mahirap po talaga. Ngunit kung ginagawa mo, ay walang mahirap. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat wika nga, sinabi ni Juan, ni Pedro at ni Maria, di ka totoo. Ngunit ang Ama, nakikipagtotoo ka sa kanya, ano? Ano sasagot niyo po? Ano? Sabihin niyo nga po, ano? Na paano ka naman? Basta ako'y di diretso. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayo, may galak sa puso nyo, matigib kayo ng lubos na pangunawa, kasiyahan, kagalakan, pagtitibay, pananalig, pananampalataya, na buhay at tapat,
gayon din ang buhay na pag-asa. Pagpalain kayo sa lahat ng uri ng pagpapalang mabuting kaloob ng Ama. Halina po kayo, mga minamahal ko.